Urong na. Kaya ngayon, dahil nga po dyan, mga kababayan, naglabas na naman na, eto nga po yung statement ng mga natakot na ang Quadcom kay Digong, kaya cancel. Ito po sabi ni ni Panelo. Sa Miyerkules, Aha. the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. Oh. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Oh. Ayan po yung Ayan po yung live ni Salvador Panelo. Right after po na magsalita at mag-notify ang Quadcom doon po sa kanilang abogado ni Digong, sa abogado po ni Digong. Tapos biglang nagsalita itong si Butike. Diba? Natingnan natin ang tapang ng mga ito. Attend po itong si Pangulong Duterte. Wow! Matapos malaman na cancel saka biglang a-attend. Hipokrito. Kakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uulungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo basta a-attend siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Di ba? Alam niyo, prosecutor pa ito. Ayoko nang pakinggan yung kanyang kwento. Pero ito ay nagpapatunay na interview ni Panelo right after po na malaman. Ito nga yung sabi ko sa inyo na timeline Bakit meron kanyang GP? Kasi nga maaga naming nalaman. Ito po yung at November 11 at 9:23 PM, formal na po ang notice ng cancellation sent to Attorney Delgra. November 11, 10:27 PM, nag-live si Butike. Ayan po yung live ni Butike. Okay? So, kung titingnan ninyo, ano to? Pagpapasikat? Kasi papalabasin lang naman ng mga DDS vlogger na nauna itong live na ito. Bago yung live o bago yung notification na ginawa ng Quad. Di nyo kami maloloko. Diba? Kasi tingnan mo isipin ninyo yung sinasabi ko kanina. Matapos mong lait-laitin ng Quad, sinabi ni Digong, diba? Bakit pa ako pupunta dyan? Wala akong tiwala sa inyo. Dahil nagko-coerce kayo ng tao. Yan yung sinabi niya. Pangalawa, binanggit din niya na wala naman kami natanggap na notification. Bakit ako pupunta? Magkaiba, di ba? Magkaiba sa una niyang sinabi. Pangatlo, sinabi niya na wala akong pamasahe. Bakit ako pupunta dyan? Yung tatlo na yun, magkakaiba. Di ba? Magkakaibang salaysay. Puro reasoning para hindi makapunta. Sabi pa nga niya, ba't ako pupunta dyan? Pagsisipain ko pa kayo. Tapos ngayon biglang pupunta sa Quadcom. So sa madaling sabi, pabalat bunga lang yung sinasabi ni Panelo. Antayin natin, mga kababayan, pagdating po ng November 21, kung pumunta itong si Duterte, tingnan natin.
Diba? Makita nyo, tapang ni Duterte. Otherwise, mga kababayan, wala. Ang bayag ni Duterte, kinain niya na. Doon nga lang sa sarili niyang paghahamon kay Waldy Carbonell eh. Sabi niya, sampal-sampalin daw niya si Waldy Carbonell sa harap ng Davao City Hall. Walang nangyari. Sabi ni Basti Duterte, sampalin niya si General Torre pag nakita niya. Wala pa ring nangyari. Hinamon ng draw sa Luneta. Wala pa ring nangyari. Sabi ni Jose Vicencio Inigo, sa totoo lang gustong-gusto na nila ni Salsal Panelo na matigok na si Dutae para matapos na daw sakit ng ulo nila kakatanggol kay Digong. Yeah, totoo yan. Alam niyo kung bakit? Makita niyo naman sa Senate investigation eh. Si Panelo, nakingiwi na yung bibig. Nakakunot na yung kanyang noo. Sa kakasalita ni Digong tungkol po doon sa kanyang pag-amin ng extrajudicial killings. Diba? No. Makaroon basta Dutae, lusaw ang bayag. Yan ang gusto po nila, Ma'am Connie Ratlig eh. Gusto nila na baliktarin na kunwari si Digong daw ay matapang, haharapin daw ang Quadcom. Kala ko walang pamasahe, maninipa pa, ayaw niyang harapin ang Quadcom. Tapos nung nalaman na canceled na ang hearing bukas, biglang pupunta. O sabi ng iba, sige, para malaman ninyo na gusto talaga ni Duterte na pumunta sa Quadcom. Bukas kahit walang Quadcom, pupunta kami dyan sa Batasang Pambansa. Sige nga. Pumunta nga kayo doon sa House of Representatives. Kahit walang hearing ang Quadcom, pumunta kayo doon. Di ba? si Sir Romeo Barcibal, style mo Digong, yan ang feeling mo, feeling malakas pa. Hoy, ABS-CBN trending, ang Quadcom ngayon parang mas magaling pang barangay mag-imbestiga sila. Peke naman to si ABS-CBN trending. Di ba? Gumamit ka pa ng logo ng ABS-CBN, ikaw talaga. Mapansin ka lang. Magkano ba ang bayad? Para mapansin. Lourdes Lopez. Sabi niya, ewan ko dyan kay Panelo. Ang laki ng naging pera niyan sa mga Marcoses. Siya kasi ang abogado ng mga Marcoses during the time na nasa Hawaii sila. Alam nyo na. Diba? Akala ko nga totoong tao yan eh. Yun pala, taong nagtatago sa... Ay, hindi pala, mali. Kala ko totoong tao yan. Yun pala, isang tao na nagtatago po yung butiki. Or isang butiki nagtatago sa isa katawan ng isang tao. Diba? Kita mo si Algin, paulit-ulit na lang yung sinasabi. Algin, isa pang isa pang puro capital tapos pare-pares lang sinasabi mo, hahid kita. Mawawalan ka ng kita. Sabi ni Aileen Ganiuten, akala mo tao, tayo pala. Akala ko tao, butiki pala. Di ba? Human reptile si Panelo. Ay, nako. Mga kababayan, sabi ni Argo, ibili nyo muna ng sinturon si Waldy hanggang tiyan yung pantalon. Ano naman ngayon? At least, tunay na lalaki. Kaysa naman yung nagtatapang-tapangan, naghamon ka ng draw, naghamon ka ng barilan, hindi ka naman umattend. Sarili mo pang probinsya, sarili mo pang lugar. Diba? Advantage mo pa pero hindi ka sumipot. Yun ang duwag. Sabi ni Jose Ito Nacionales, Algen para ka raw half-half, half German, half hindi nakikinig si Algen. Tanggalin na natin si Algen.
Sayang ka, Algin. Wala ka ng kita. Isa lang kasi sinasabi mo eh. Hindi naman nakakadagdag yan. Oh, ibahin mo naman yung narrative mo para maganda. 'Di ba? Narrative niya. Kung pupunta ka sa kampo ng kalaban, ipapaalam mo ba sa kanila para makagawa sila ng script? Nauna nga po, mahirap bang intindihin yon? Ito talaga, panauhing pantanga na, tanga talaga. Wala ang laman ng utak. Ka-GP si Digong napaihi sa Senado, ayaw niyang pumunta sa Quad. Dahil 100% mapapatay daw piling si Duterte. Ay, nako, sigurado yan. Diba? Oh. Tinanggal ko na to, nawala pa. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating usapan, no? Natatawa ako sa mga DDS na to, talagang pare-parehas lang po ang kanilang mga sinasabi. 'Di ba? No, ito, tago na natin 'to. Oh. Para wala na, hindi na siya makinabang sa atin. Paulit-ulit kasi nakakawalang ano. Sabi ni Lourdes Lopez, habang tumatagal patanga ng patanga